Nakatayo ako sa gitna ng selebrasyon ng aming pag-ibig. Ang ilaw sa aming hardin ay mainit kasing init ng pagmamahal na inakala kong totoo. Hawak ni Marco ang aking kamay. Ang singsing sa aking daliri ay kumikinang isang pangako ng walang hanggan. 7 taon. 7 taon na pala. Tumatawa ang aming mga kaibigan. Nandyan si nanay, ang mga kapatid ko, at ang pamilya ni Marco. Isang perpektong gabi. Isang perpektong buhay. Inabot ni Marco sa akin ang kutsilyo para sabay naming hiwain ang cake. Ang aming ika-7 anibersaryo. Happy anniversary, mahal ko, bulong niya sa akin. Ngumiti ako. Ang ngiting iyon sa pagbabalik tanaw ay ang huling totoong ngiti na ibinigay ko. Sa gitna ng palakpakan, isang maliit na boses ang pumunit sa masayang sandali. Daddy, napalingon kaming lahat. Si Leo, ang 5 taong gulang na anak ng matalik kong kaibigan na si Sofia. Nakaturo ang maliit niyang daliri kay Marco. Nakatitig siya sa asawa ko, puno ng pananabik. Daddy cake, sigaw niyang muli. Biglang tumahimik ang paligid. Ang tawanan ay napalitan ng alanganing pag-ubo. Ang musika ay tila humina, naging isang malayong ugong. Nakita ko ang pamumutla sa mukha ni Sofia. Nakita ko ang pagkataranta sa mga mata ni Marco. Nako, Leo anak, mabilis na sabi ni Sofia sabay hila sa bata. Hindi siya si Daddy, si Tito Marco siya. Tumawa si Marco, isang tawang pilit at walang buhay. Sanay na ako dyan. Lahat na lang ng lalaki, Daddy ang tawag sa akin ng batang to. Sinubukan nilang pagtakpan. Sinubukan nilang ibalik ang saya. Pero huli na ang lahat. Isang salita mula sa isang inosenteng bata. Sa gabing iyon, sa salitang Daddy na binitiwan niya, nagsimulang gumuho ang mundong 7 taon kong binuo. Nagsisimula ang kwento, umaga pa lang, gising na ang diwa ko. Ang sikat ng araw ay dahan-dahang sumisilip sa siwang ng aming kurtina. Kinapa ko ang kabilang bahagi ng kama. Malamig, walang laman. Maagang umalis si Marco para sa isang mahalagang meeting, pero nag-iwan siya ng isang rosas sa aking unan. Isang dilaw na rosas, simbolo raw ng pagkakaibigan. Pero para sa amin, simbolo ito ng simula. Bumangon ako, dala ang rosas. Inilagay ko ito sa isang maliit na florera sa tabi ng aming wedding picture. Sa litrato, pareho kaming bata pa. Mga mata namin ay puno ng pangarap, 7 taon. Isang mahabang panahon. Pero para sa akin, parang kahapon lang. Pumunta ako sa kusina at nagsimulang maghanda. Ngayong gabi, ang aming maliit na salo-salo, pamilya at iilang malalapit na kaibigan lang ang imbitado. Ayaw ko ng malaking handaan. Ang gusto ko lang ay ipagdiwang ang aming pagmamahalan. Ang pagmamahalang pinaghirapan naming patatagin. Habang hinihiwa ko ang mga sibuyas, bumabalik sa isip ko ang lahat. Naalala ko noong una kaming magkakilala sa isang coffee shop. Estudyante pa lang ako noon, siya naman ay isang bagong engineer. Natapunan niya ng kape ang libro ko. Bilang paumanhin, nilibre niya ako ng kape araw-araw sa loob ng 1 linggo. Sa ika-7 araw, sinagot ko siya. Ang bilang na 7. Palagi itong espesyal sa amin. 7. Tila isang numero ng mahika at kapalaran. 7. Ang bilang ng mga taon na pinagsaluhan namin bilang mag-asawa, at ngayon ipagdiriwang namin ang ika-7. Hindi ko namalayan may mga luhang pumatak mula sa aking mga mata. Luha ng pasasalamat, luha ng kaligayahan, o di kaya'y dahil lang sa sibuyas. Maya-maya may kumatok sa pinto. Si Sofia, ang matalik kong kaibigan. Ang kapatid ko sa ibang ina. Kasama niya si Leo, ang kanyang nag-iisang anak. Mare, ang aga mo yata, bati ko sa kanya. Siyempre, para tulungan ka. Hindi pwedeng mapagod ang reyna ng gabi, sagot niya sabay yakap sa akin. Si Sofia, siya ang sandalan ko sa lahat ng bagay. Nang mamatay si tatay, siya ang kasama kong umiyak. Nang dumaan kami ni Marco sa isang matinding pagsubok sa pera,
Siya ang nagpahiram sa amin, kahit kapos din siya. Kaya naman nang iwan siya ng ama ni Leo, ako naman ang naging sandalan niya. Hindi ko siya pinabayaan. Hindi ko sila pinabayaan ni Leo. Si Leo ang inaanak ko. Itinuring ko siyang parang tunay na anak. Ninang sigaw ni Leo at yumakap sa aking mga binti. Binuhat ko siya at hinalikan sa pisngi. Hello, my handsome boy. May pasalubong si Ninang sa'yo mamaya. Ang mga mata ng bata ay nagningning. Napangiti ako. Ang pagiging ina ay isa sa mga pangarap na hindi pa natutupad para sa akin. Sinubukan namin ni Marco pero hindi pa ibinibigay. Siguro hindi pa ito ang tamang panahon, sabi niya. At naniwala ako. Hayaan mo na yan, Elara. Ako na dyan, sabi ni Sofia at kinuha ang kutsilyo sa kamay ko. Maupo ka na lang. Magkape ka muna. Bawal ma-stress. Ganyan siya palagi. Maalaga. Mapagbigay. Paano ako magiging maswerte ng ganito? Isang mapagmahal na asawa. Isang tapat na kaibigan. Wala na akong mahihiling pa. Umupo ako sa may mesa. Hawak ang isang tasa ng mainit na kape. Pinanood ko si Sofia na magluto. Pinanood ko si Leo na maglaro sa sahig gamit ang mga laruang binili ko para sa kanya. Isang eksena ng kapayapaan. Isang eksena ng pamilya. Sa isip ko, nagpapasalamat ako sa Diyos. Salamat sa lahat ng biyayang ito. Alam mo, Mare, biglang sabi ni Sofia habang nakatalikod pa rin. Inggit na inggit ako sa'yo. Napakunot ang noo ko. Bakit naman? Kasi mayroon ka ng lahat. Isang mabuting asawa tulad ni Marco, isang magandang bahay, isang matatag na buhay. May kakaibang lungkot sa kanyang boses. Ikaw din naman, Mare. Darating din ang para sa'yo, sabi ko. Humarap siya sa akin may pilit na ngiti. Sana nga. Pero habang wala pa, masaya na akong maging parte ng buhay nyo. Ngumiti ako pabalik. Hindi ka lang parte. Pamilya ka namin, Sofia. Hindi niya alam kung gaano katotoo ang mga salitang iyon. Para sa akin, si Leo ay pamilya. Bandang hapon dumating si Marco. May dala siyang isang malaking bouquet ng puting rosas at isang kahon ng paborito kong tsokolate. Ang pagod sa mukha niya ay napalitan ng isang malawak na ngiti nang makita niya ako. Para sa pinakamagandang asawa sa buong mundo, sabi niya, sabay halik sa aking mga labi. Ang halik niya. Palaging parang unang beses. Nagpapabilis ng tibok ng puso ko. Nagpapakalma sa anumang alinlangan. Tito Marco, sigaw ni Leo at tumakbo para salubungin siya. Binuhat siya ni Marco at pinisil sa pisngi. Wow, ang laki-laki na ng champion natin, nagtawanan sila. Si Marco ay napakabait kay Leo. Minsan iniisip ko sana siya na lang ang naging ama ng bata. Isang ama na hindi ito iiwanan. Marco, magpahinga ka muna. Malapit na ring dumating sila nanay, sabi ko. Okay, mahal. Pero bago yan, may kinuha siya sa kanyang bulsa. Isang maliit na kahon na pelus. Binuksan niya ito. Sa loob, isang kuwintas. Simple lang, pero elegante. May maliit na pendant na hugis puso. Happy 7th anniversary, Elara ko. Hindi ko napigilang mapaluha. Marco, hindi mo naman kailangang... Shh! You deserve everything, putol niya sa sasabihin ko. Isinuot niya sa akin ang kwintas. Ang lamig ng metal sa balat ko ay nagpadala ng kuryente sa buong katawan ko. Yumakap ako sa kanya ng mahigpit. Salamat. Mahal na mahal kita. Mas mahal kita, sagot niya. Tumingin ako sa direksyon ni Sofia. Nakangiti siya habang pinapanood kami. Pero sa likod ng ngiting iyon may nakita akong isang bagay. Isang bagay na hindi ko maintindihan. Isang kislap sa kanyang mga mata. Lungkot, inggit. O baka imahinasyon ko lang. Mabilis din iyong nawala na palitan ng pamilyar na ngiti. Nagpatuloy ang paghahanda. Dumating si Nanay Rosa at si Kuya Andres. Ang bahay namin na dati tahimik ay napuno ng ingay at buhay.
Si nanay abala sa pag-aayos ng mga bulaklak. Si kuya inaasar si Marco tungkol sa pagtanda. Normal na eksena sa isang pamilyang Pilipino. Masaya, magulo, puno ng pagmamahal. Habang tinitingnan ko silang lahat, ang puso ko ay nag-uumapaw. Ito ang buhay na pinangarap ko. Ito ang lahat ng gusto ko. Isang pamilyang buo. Isang pag-ibig na totoo. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko na ako na ang pinakamaswerteng babae sa mundo. Wala akong kaalam-alam na ang lahat ng iyon ay isang magandang panaginip at malapit na akong magising. May isang saglit bago magsimula ang party na nakita ko si Marco at Sofia na nag-uusap sa may hardin. Medyo malayo sila kaya hindi ko marinig. Pero nakita ko ang seryosong ekspresyon sa mukha ni Marco. Nakita ko ang pag-aalala sa mukha ni Sofia. May inabot si Marco sa kanya isang sobre. Tatanggapin na sana ito ni Sofia nang mapansin nilang nakatingin ako. Agad silang ngumiti. Lumapit sila sa akin. Mare, si Marco binibigyan ako ng advance na pamasko para kay Leo, paliwanag ni Sofia itinaasang sobre. Napakabait talaga ng asawa mo. Ano ka ba, Sofia? Pamilya tayo dito, sabi ni Marco sabay akbay sa akin. Kung ano ang kailangan nyo ni Leo, nandito lang kami. Naniwala ako. Bakit naman hindi? Si Marco ay palaging matulungin. Si Sofia ay kaibigan ko, kapatid ko. Wala akong nakitang mali. O baka pinili kong wag makita. Pinili kong manatili sa aking perpektong mundo. Dahil minsan, mas madaling maniwala sa isang magandang kasinungalingan kaysa harapin ang isang masakit na katotohanan at nagsimula na ang party. Ang musika ang pagkain ng tawanan. Ang lahat ay perpekto. Masyadong perpekto, para bang isang entablado na maingat na inihanda, at ako ang bida na walang kamalay-malay sa tunay na kwento. Ang bida na malapit nang matuklasan na ang kanyang paraiso, ay itinayo sa pundasyon ng mga kasinungalingan. Hawak ko ang kamay ni Marco nakangiti sa mga kamera ng aming mga pamilya. Sa tabi ko nakatayo si Sofia, karga-karga si Leo. Mukha kaming isang masayang larawan, isang pamilya. Ngunit sa likod ng mga ngiti may mga lihim na itinatago. Sa likod ng mga yakap, may mga pagtataksil na nag-aabang. Ang gabing iyon ay dapat isang selebrasyon. Pero ito pala ang simula ng katapusan. Ang simula ng aking pinakamahabang gabi. Ang salitang daddy ay lumutang sa hangin. Hindi ito agad nawala. Nanatili ito roon, mabigat na kabibingi. Para bang huminto ang ikot ng mundo ko sa loob ng ilang segundo. Tumingin ako kay Marco. Nakita ko ang paggalaw ng kanyang lalamunan, ang paglunok ng laway. Ang mga mata niya ay saglit na nanlaki, bago napalitan ng pilit na tawa, isang tawa na hindi umabot sa kanyang mga mata. Ha ha ha. Ano ka ba naman, Leo? Sabi niya medyo mataas ang boses. Tito Marco. Tito. Nakalimutan mo na ba? Agad na lumapit si Sofia. Mabilis ang kanyang kilos, tila may hinahabol na oras. Hinila niya si Leo palayo kay Marco, medyo mariin ang hawak sa braso ng bata. Sorry, Mare. Sorry, Marco. Natataranta niyang sabi. Alam niyo naman ang batang to kung ano-ano ang napapanood sa TV. Naghahanap kasi ng tatay. Tumango ako. Oo, alam ko yon. Alam ko na walang kinikilalang ama si Leo. Pero bakit, Daddy? Bakit iyon ang unang lumabas sa bibig niya nang makita niya ang asawa ko? At bakit parang sanay na sanay siyang sabihin yon? Okay lang yun, Sofia, sabi ko. Ang boses ko ay kalmado pero sa loob ko, may kung anong gumuguho. Bata lang yan. Huwag mo nang pagalitan. Ngumiti ako kay Leo pero umiwas ng tingin ng bata. Sumiksik siya sa likod ng nanay niya parang nahihiya o natatakot. Sinubukan ni Nanay Rosa na basagin ang katahimikan. O siya, tama na yan. Hiwain na ang cake. Natatakam na ako, masiglang sabi ni Nanay. Nagpalakpakan ang iba nakikisama sa pilit na pagsasaya.
Bumalik ang musika. Bumalik ang tawanan. Pero para sa akin nagbago na ang timpla ng hangin. Mula sa matamis na amoy ng cake at pabango, naging mapait ito. Naging masikip sa dibdib. Hiniwa namin ni Marco ang cake. Ang kamay niya ay nasa ibabaw ng kamay ko. Dati ang hawak na yon ay nagbibigay sa akin ng kuryente ng kilig. Ngayon napansin ko ang isang bagay na hindi ko napapansin noon. Ang kamay niya nanginginig. Bahagya lang pero ramdam ko. Malamig at nanginginig ang mga palad ng asawa ko. Okay ka lang ba? Bulong ko sa kanya habang isinusubo namin ang cake sa isa't isa. Oo naman, mabilis niyang sagot. Mainit lang kasi yung suot kong coat. Hinubad niya ang coat at inilagay sa likuran ng upuan. Pagkatapos lumapit siya sa mesa ng mga inumin at kumuha ng beer. Napansin ko na nilagok niya ito ng tuloy-tuloy. Hindi ganoon uminom si Marco. Dahan-dahan siya kung uminom. Pero ngayong gabi parang gusto niyang lunurin ang sarili niya sa alak. Nagpatuloy ang party. Nakipagkwentuhan ako sa mga bisita pero ang kalahati ng utak ko ay wala sa kanila. Ang mga mata ko kusa na lang sumusunod sa bawat galaw ni Marco at sa bawat galaw ni Sofia. Dati, tuwang-tuwa ako kapag nakikita ko silang nagkakasundo. Sabi ko pa noon, buti na lang close ang asawa ko at best friend ko. Ngayon, bawat tinginan nila ay parang tinik na tumutusok sa mata ko. Nakita ko silang nag-uusap sa may sulok malapit sa buffet table. Nakatalikod si Sofia pero nakaharap si Marco. Kitang-kita ko ang kamay ni Marco. Dahan-dahan niyang hinaplos ang likod ni Sofia. Hindi ito tapik ng isang kaibigan. Iba ito, mabagal, malambot, pamilyar. Isang haplos na nagsasabing, "Huwag kang mag-alala, nandito ako." Bigla akong nakaramdam ng hilo. Gusto kong sumigaw. Gusto kong lumapit at tanungin sila. Pero pinigilan ko ang sarili ko. Ayokong gumawa ng eksena. Ayokong mapahiya si nanay. Ayokong maging praning na asawa sa harap ng maraming tao. Kaya't ininom ko na lang ang iced tea ko kahit na ang lasa nito ay parang apdo, elara. Napalingon ako. Si Kuya Andres. Seryoso ang mukha niya habang hawak ang isang baso ng juice. Si Kuya Andres ay nagtatrabaho sa isang law firm bilang paralegal. Sanay siya sa mga kasinungalingan. Sanay siyang magbasa ng tao. Kuya, bakit tanong ko, pilit nang umingiti. Sumama ka sa akin sandali sa terrace. Masyadong maingay dito. Lumabas kami sa terrace. Ang hangin sa labas ay mas presko, pero hindi nito napaalis ang bigat sa dibdib ko. Sumandal si Kuya sa railings at tumingin sa akin ng diretsyo. Bunso, huwag kang magagalit sa sasabihin ko ha. Kinabahan ako bigla. Ano yun kuya yung nangyari kanina? Yung sinabi ni Leo. Tumawa ako ng mahina. Kuya naman bata lang yon. Nagkamali lang. Hindi Elara. Iba ang kutob ko. Umiling si kuya. Lalaki ako Elara. Alam ko kung paano tumingin ang lalaki. Anong ibig mo sabihin? Nakita ko kung paano tumingin si Marco kay Sofia kanina at kung paano siya nag-react. Tumigil siya sandali parang tinitimbang ang mga salita. Yung takot sa mukha niya. Hindi yun takot na mapahiya ka. Takot yon na mahuli siya. Kuya please, sabi ko medyo tumaas ang boses ko. Kaibigan natin si Sofia. Asawa ko si Marco. 7 taon na kami. Wag naman nating lagyan ng mali siya. Nagbuntong hininga si kuya. Hinawakan niya ang balikat ko. Sinasabi ko lang to, dahil mahal kita. Ayokong magmukha kang tanga sa sarili mong pamamahay. Wala silang ginagawang masama pag mamatigas ko. Pero sa loob-loob ko, tinatanong ko rin ang sarili ko. Wala nga ba? Sige, sabi ni kuya. Sana nga mali ako. Sana praning lang ang kuya mo. Pero Elara, magmasid ka. Iniwan ako ni kuya sa teres. Nakatayo ako doon pinagmamasdan ang buwan. Ang liwanag nito ay tila nanlilibak sa akin.
Bumalik sa isip ko ang lahat ng maliliit na bagay nitong mga nakaraang buwan. Ang madalas na overtime ni Marco sa trabaho. Ang mga biglaang pagkawala ni Sofia tuwing weekends. Ang pagiging mailap ni Marco sa cellphone niya. Noon, ang lahat ng ito ay may simpleng paliwanag. Ngayon nagdugtong-dugtong sila at bumuo ng isang nakakatakot na larawan. Pumasok ako sa loob para mag-CR. Kailangan kong maghimos-mas. Sa harap ng salamin, tinitigan ko ang sarili ko. Maganda naman ako, 'di ba? Inaalagaan ko ang sarili ko. Inaalagaan ko si Marco. Wala akong pagkukulang. Hinawakan ko ang kuwintas na regalo ni Marco. Ang puso na pendant ay nakapatong sa dibdib ko. Dati simbolo ito ng pagmamahal. Ngayon parang isa itong kadena. Paglabas ko ng banyo, narinig ko silang nag-uusap sa may pasilyo. Nagtago ako sa likod ng isang malaking halaman. Ang puso ko ay kumakabog ng napakabilis parang sasabog. Ano ba, Sofia? Mag-ingat ka naman, boses iyon ni Marco. Pabulong pero madiin. Sorry na nga. Hindi ko naman kontrolado ang bata. Sagot ni Sofia umiiyak. Pinaasa mo kasi. Sabi ko sa'yo. Huwag mong sanayin na tawagin ako. Naputol ang sasabihin ni Marco nang may dumaan na bisita. Agad silang naghiwalay. Nanlaki ang mga mata ko. Tinakpan ko ang bibig ko para hindi makawala ang hikbi. Pinaasa mo kasi. Huwag mong sanayin. Kumpirmasyon. Hindi direktang pag-amin pero sapat na para basagin ang natitira kong pag-asa. Mayroon silang itinatago. Mayroon silang relasyon na higit pa sa mag-best friend at magbayaw. Bumalik ako sa party na parang isang zombie. Ngumingiti ako tumatango, nakikipagkamay. Pero ang kaluluwa ko ay wala na roon. Durug na ako sa loob. Ang bawat tawa ni Marco ay parang insulto. Ang bawat tingin ni Sofia ay parang panloloko. Ang mga taong ito, ang dalawang taong pinakamamahal ko. Sila pa ang gagawa nito sa akin. Nagpaalam na ang mga bisita. Isa-isa silang umalis, bit-bit ang mga take-out na pagkain at masasayang alaala. Si Sofia ang huling umalis. Mare, salamat ha. Happy anniversary ulit, sabi niya sabay beseso sa akin. Amoy ko ang pabango niya. Ang parehong pabango na naamoy ko sa coat ni Marco noong nakaraang linggo. Sabi ni Marco noon na hawa lang daw sa opisina dahil may katabi siyang babae sa meeting. Ngayon ko lang na-realize. Si Sofia ang amoy na yon. Salamat, Sofia, sagot ko. Ang lamig ng boses ko. Hindi niya napansin. O baka napansin niya pero binaliwala lang. Binuhat ni Marco si Leo para ihatid sa sasakyan. Bye, Tito, sabi ni Leo. Pero bago sumara ang pinto ng kotse, narinig ko ang mahina niyang bulong. Bye, Daddy. Tumingin si Marco sa paligid kung may nakarinig. Nagtagpo ang mga mata namin. Sa isang iglap nakita ko ang takot sa mga mata niya. Alam niyang narinig ko. Alam niyang alam ko na. Umalis ang sasakyan ni Sofia. Naiwan kami ni Marco sa harap ng aming bahay. Ang dream house na ipinundar namin. Ngayon mukha na itong haunted house. Puno ng multo ng pagtataksil, puno ng anino ng kasinungalingan. Tara na sa loob, mahal. Pagod na ako, yaya ni Marco, iniiwasan ng tingin ko. Pumasok kami. Isinara niya ang pinto at nilock. Click. Ang tunog ng lock ay parang tunog ng pagsasara ng isang kabanata ng buhay ko. Ang kabanata ng pagiging tanga. Ang kabanata ng pagiging bulag. Umupo siya sa sofa, nagtanggal ng sapatos. Hay, successful ang party, di ba? Ang daming pagkain, ang daming. Marco, putol ko sa kanya. Napatigil siya. Tumingala siya sa akin. Nakita niya ang mukha ko. Wala nang ngiti. Wala nang luha. Wala na ang ilara na sunod-sunuran. Bakit tanong niya pero alam ko na alam niya ang itatanong ko. Anong meron sa inyo ni Sofia? Simple lang ang tanong. Walang paligoy-ligoy. Inaasahan ko na magagalit siya. Inaasahan ko na magsisinungaling siya. Pero handa na ako.
Dahil ngayong gabi, namatay na ang dating Ilara. Ang Ilara na nagtitiwala ng buo. Ang natira na lang ay ang Ilara na nagtatanong. Ang Ilara na nagdududa. At ang pagdududa ay ang unang hakbang sa pagtuklas ng katotohanan. Ang tanong ko ay lumutang sa hangin, mabigat at mapanganib. Anong meron sa inyo ni Sofia? Inasahan kong mamumutla siya. Inasahan kong magugulat siya. Pero hindi ko inasahan ang galit. Biglang tumayo si Marco. Ang mukha niya ay namula, ang mga ugat sa leeg ay lumabas. Ano, baliw ka na ba, Ilara? Sigaw niya. Ang boses niya ay dumagundong sa tahimik naming sala. Best friend mo yon, kapatid, ang turing mo sa kanya. Tapos pag-iisipan mo kami ng masama? Napaurong ako. Hindi dahil sa takot na saktan niya ako, kundi sa gulat sa reaksyon niya. Nagtatanong lang ako, Marco. Kasi yung narinig ko, narinig. Ang narinig mo ay isang bata. Isang batang walang ama na naghahanap ng atensyon. Lumapit siya sa akin, dinuduro ang mukha ko. 7 taon, Ilara. 7 taon akong nagpakatino. Nagpapakahirap ako sa trabaho para sa pangarap nating bahay, para sa future natin. Tapos, ito ang igaganti mo. Ang pagbintangan ako sa sarili nating anibersaryo. Ang galing niya. Napakagaling niya. Binaliktad niya ang sitwasyon. Sa halip na siya ang magpaliwanag, ako ngayon ang may kasalanan. Ako ngayon ang masama, ang praning, ang walang utang na loob. Ito ang tinatawag nilang gaslighting. Ginagawa niyang questionable ang sarili kong katinuan. Sorry, mahina kong sabi. Sorry kung nag-iisip ako ng ganito. Pero Marco, yung tinginan niyo, yung bulungan niyo, pagod lang yan, Ilara, putol niya. Stress ka lang sa trabaho, stress ka sa party, kung ano-ano na ang naiisip mo. Huminga siya ng malalim, pilit na pinapakalma ang sarili. Hinawakan niya ang magkabilang balikat ko. Ang mga mata niya ay nagbago mula sa galit, naging maamo. Mapagmanipula. Mahal, tingnan mo ako. Ikaw lang. Ikaw lang ang babae sa buhay ko. Si Sofia. Naaawa lang ako sa kanya. Tinutulungan natin siya kasi kaibigan mo siya. Yun lang yun. Huwag mo naman akong gawing halimaw. Niyakap niya ako. Naramdaman ko ang tibok ng puso niya. Mabilis. Dati akala ko dahil yon sa pagmamahal. Ngayon alam kong dahil yon sa kaba. Kaba na baka mabuko siya. Tumahimik ako. Hindi dahil naniwala ako. Tumahimik ako dahil napagtanto ko ang isang bagay, hindi siya aamin. Kahit anong piga ko, kahit anong iyak ko, hindi siya aamin hanggat wala akong hawak na ebidensya. Kung ipipilit ko pa ngayon, mag-aaway lang kami at lalo siyang mag-iingat. Kailangan kong maging matalino. Sige. Pagod lang siguro ako pag sisinungaling ko. Humiwalay ako sa yakap. Matulog na tayo. Hinalikan niya ako sa noo. Iyan ang asawa ko. Huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano, ha? I love you. I love you too, sagot ko. Ang pait ng mga salitang iyon sa dila ko. Pumasok kami sa kwarto. Nagpalit siya ng damit at humiga agad. Sa loob ng ilang minuto narinig ko na ang malalim niyang paghinga. Nakatulog agad siya. Paano niya nagagawang matulog ng mahimbing matapos ang ganitong gabi? Paano niya nagagawang ipikit ang mga mata niya habang ang asawa niya ay gising na gising at unti-unting namamatay sa loob? Nakadilat ako sa dilim. Ang tanging ilaw ay galing sa street light sa labas na tumatagos sa kurtina. Tinitigan ko ang likod ni Marco, ang lalaking katabi ko gabi-gabi, ang lalaking kasama kong nangarap. Sino ka ba talaga, Marco? Bumangon ako ng dahan-dahan. Ang sahig na kahoy ay malamig sa aking mga paa. Nakita ko ang cellphone niya sa ibabaw ng bedside table. Dati, hindi ko pinakikialaman ang gamit niya. May tiwala ako. Respeto sa privacy. Pero ang privacy ay para sa mga taong tapat. Ang mga sinungaling ay hindi nararapat sa privacy. Kinuha ko ang cellphone. Kinakabahan ako. Ang kamay ko ay nanginginig. Pinindot ko ang power button. Nag-ilaw ang screen. Password.
Sinubukan ko ang birthday ko. Mali. Sinubukan ko ang anniversary namin. Mali. Kumunot ang noo ko. Dati anniversary namin ang password niya. Kailan niya pinalitan? Nag-isip ako. Ano pa ba ang mahalaga kay Marco birthday? Ni nanay hindi. Birthday niya masyadong common, tapos bigla kong naisip si Leo, ang birthday ni Leo. November 14, 11:14. Click. Bumukas ang cellphone. Nanlaki ang mga mata ko. Halos mabitawan ko ang telepono. Birthday ng anak ng best friend ko ang password ng asawa ko. Bakit? Dahil ba inaanak niya ito? O dahil may mas malalim na dahilan, ang sakit? Parang sinaksak ang puso ko ng 1,000,000 karayom. Binuksan ko ang messages. Wala. Binuksan ko ang call logs. Malinis. Binuksan ko ang Messenger, Viber, WhatsApp. Wala ni isang bakas ng pag-uusap nila ni Sofia. Kahit yung text kanina na, nasaan na kayo, wala. Burado ang lahat. Napangisi ako ng mapait. Akala siguro ni Marco matalino siya. Akala niya ang malinis na inbox ay patunay ng katapatan. Pero nagkakamali siya. Sa isang normal na relasyon may mga bakas. Pauwi na ako. Bili ka ng tinapay. Thank you sa gift. Ang kawalan ng mensahe ay mas nakakapaghinala kaysa sa pagkakaroon nito dahil ibig sabihin noon, naglinis siya. Nag-effort siyang burahin ang lahat bago umuwi. At ang taong walang itinatago ay hindi nagbubura ng lahat. Ibinalik ko ang cellphone sa mesa. Eksakto sa pwesto kung saan ko ito kinuha. Humiga ulit ako sa tabi niya. Tinalikuran ko siya. Pumatak ang luha ko sa unan. Tahimik na iyak. Ang iyak ng isang babaeng naubusan na ng dahilan para maniwala. Kinabukasan, linggo ng umaga. Maaga akong nagising, o mas tamang sabihing hindi talaga ako natulog. Bumangon ako at nagluto ng almusal. Sinangag itlog, hotdog at kape. Ang paborito ni Marco. Kailangan kong umarte. Kailangan kong maging normal. Lumabas si Marco sa kwarto humihikab. Good morning, mahal, bati niya sabay yakap sa akin mula sa likod. Ang bango naman yan. Walang bahid ng konsensya. Para bang walang nangyaring sigawan kagabi. Kainasabi ko, pinipilit na maging masigla ang boses. May pasok ka ba bukas sa site, tanong ko habang nagkakapi kami. Oo medyo busy. Baka gabihin ako, sagot niya, hindi makatingin sa akin ng diretsyo. Busy. Ang paboritong salita ng mga manloloko. Okay. Mag-iingat ka, sabi ko. Nga pala, dagdag ko. Tumawag si nanay kanina. Gusto daw niyang pumunta tayo sa probinsya next month. Tingnan ko sa schedule ko, ha. Alam mo naman daming deadlines palusot niya. Tumangulang ako. Pero sa isip ko, nagpaplano na ako. Hindi ako pupunta sa probinsya. Hindi ako aalis. Dahil nagsisimula pa lang ang laban ko. Pagkaalis ni Marco, para bumili ng dyaryo, tinawagan ko si Kuya Andres. Kuya, bungad ko. Oh, Elara, napatawag ka. Okay ka lang ba, halata? Ang pag-aalala sa boses niya. Kuya, tama ka. Tumahimik sa kabilang linya. Ano ang nakita mo? Seryosong tanong niya. Wala. Wala akong nakita, kuya. At yun ang problema. Burado lahat. At ang password niya. Birthday ni Leo. Napamura si kuya ng mahina. Sabi ko na nga ba, kuya, tulungan mo ako. Hindi ko alam ang gagawin ko. Narinig ko ang buntong hininga niya. Makinig ka, Elara. Huwag kang susugod. Huwag kang magwawala. Kapag nagwala ka, ngayon talo ka. Ipagkakaila nila yan, at ikaw ang magmumukhang masama. Anong gagawin ko? Mag-ipon ka ng ebidensya. Matibay na ebidensya. Yung hindi nila kayang itanggi sa korte. Litrato, video, DNA. DNA, oo. Kung tama ang hinala natin. Baka hindi lang basta affair yan, Elara. Binaba ko ang telepono. Ang bigat ng salitang DNA ay dumagan sa akin. Kung totoo man,
Kung totoo man na anak niya si Leo, ibig sabihin niloloko na nila ako bago pa man ipanganak ang bata. 5 taon. 5 taon akong nag-aalaga ng batang anak pala ng asawa ko sa ibang babae. At ang babaeng yon ay ang best friend ko. Napaupo ako sa sahig ng kusina. Nanginginig ang buong katawan ko. Ang sakit, sobrang sakit. Pero kasabay ng sakit may umusbong na galit. Isang galit na hindi nag-iingay. Isang galit na malamig at matalim. Tumingin ako sa paligid ng bahay ko. Ang mga kurtinang tinahi ko, ang mga litratong isinabit ko, ang bawat sulok na pinuno ko ng pagmamahal, binaboy nila ang lahat ng ito, binaboy nila ang tiwala ko. Tumayo ako at pinahid ang mga luha ko. Tama na ang iyak. Tapos na ang panahon ng pagiging martir. Tapos na ang panahon ng pagiging tanga. Ngayon, ako naman ang maglalaro. Kung gusto nila ng drama, bibigyan ko sila ng drama. Kung gusto nila ng kasinungalingan, sasabayan ko sila. Pumasok ako sa banyo at naligo. Hinanap ko ang pinakamaganda kong damit pambahay. Naglagay ako ng kaunting lipstick. Pagbalik ni Marco, madadatnan niya ang isang masayang asawa. Isang mapagmahal na asawa. Isang asawang walang alam. Sa ngayon, dahil sa likod ng mga ngiti ko nakatago ang isang patalim. At hihintayin ko ang tamang pagkakataon para itarak ito sa puso ng kanilang kasinungalingan. Hindi ako magmamadali. Ang paghihiganti ay isang putaheng mas masarap kainin kapag malamig. At sisiguraduhin kong magiging napakalamig ng buhay nila pagkatapos nito. Nakatayo ako sa harap ng salamin. Nakikita ko ang reflection ko pero hindi na siya ang dating Elara. Ang mga mata niya ay may bagong kislap-kislap ng determinasyon. 1 linggo, 1 buwan, 1 taon. Kahit gaano pa katagal, hahanapin ko ang katotohanan. At kapag nahanap ko na, walang matitirang nakatayo. Lumipas ang ilang araw na parang usad pagong. Bawat oras ay isang pagpapanggap. Bawat I love you ni Marco ay parang asido sa dila ko. Bawat tawag ni Sofia ay parang kaluskos ng ahas. Pero nagtiis ako. Sabi ni Kuya Andres, huwag kang kikilos hanggat walang bala. Kaya naghanap ako ng bala. Sabado ng umaga. Umalis si Marco para mag-basketball kasama ang mga kaibigan niya. Mahal baka tanghali na ako umuwi. May inuman pa after game pa alam niya. Sige lang, mag-enjoy ka, nakangiti kong sagot. Inayos ko pa ang kwelyo ng jersey niya. Ang jersey na ako ang bumili. Ang sapatos na regalo ko noong birthday niya. Lahat ng suot niya galing sa akin. Pero ang puso niya galing sa iba. Pagkaalis niya nilako ang pinto. Hindi para walang makapasok kundi para walang makalabas. Ang demonyo sa loob ko ay nagwawala pero kailangan ko itong kontrolin. Nagdesisyon akong maglinis ng bodega. Hindi dahil madumi kundi dahil doon ko tinatambak ang mga gamit na ayaw ko nang makita at baka sakaling may makita akong dapat makita. Ang bodega namin ay maliit, maalikabok at amoy luma. Puno ng mga karton, sirang appliances at mga lumang damit. Isa-isa kong hinalungkat ang mga kahon. Wala. Mga lumang project sa school. Mga sirang laruan na ibibigay sana sa charity. Pagod na ako at puno na ng alikabok pero may bumubulong sa akin na ituloy ko. Hanapin mo bulong ng hangin. Sa pinakasulok sa ilalim ng isang tumpok ng lumang magazine may nakita ako. Isang gym bag. Kulay itim na Nike duffel bag. Matagal na itong hindi ginagamit ni Marco. Sabi niya noon na wala daw niya ito sa site. Bakit nandito? Kinuha ko ang bag. Mabigat. Binuksan ko ang zipper. Amoy pawis at luma. Sa loob may mga lumang jersey, tuwalya at isang maliit na zipper sa gilid. Kinapa ko. May matigas na bagay. Binuksan ko ang pocket. Isang cellphone. Isang lumang modelo ng Samsung. Basag ang screen protector, pero buo pa ang unit. Bumilis ang tibok ng puso ko.
Bakit may tinatagong cellphone si Marco? Bakit nasa ilalim ng mga lumang damit? Tumakbo ako sa kwarto at kinuha ang charger ko. Buti na lang at pareho ang charger nito sa luma kong phone. Sinaksak ko, nag-vibrate. Isang patak ng pawis ang tumulo sa noo ko. Ang paghihintay sa pagbubukas ng screen ay parang habang buhay. Umilaw ang screen, logo ng Samsung, at pagkatapos ang lock screen. Walang password. Swipe to unlock. Napanganga ako. Siguro dahil reserba lang ito o ginagamit lang sa madalian, hindi na niya nilagyan ng security o sadyang kampante siya na hindi ko ito mahahanap. Ang katangahan niya ang magiging alas ko. Bumukas ang home screen, ang wallpaper. Hindi ako. Hindi rin si Sofia. Ang wallpaper ay si Marco at si Leo. Kuha sa isang parke. Nakahiga sila sa damuhan tumatawa. Magkamukhang magkamukha. Ang mata, ang ilong, ang ngiti. Bakit hindi ko ito napansin noon? Dahil nabulag ako ng pagmamahal ko kay Leo bilang inaanak. Nanginginig ang mga daliri ko nang buksan ko ang gallery at doon ko nakita ang impyerno. Hindi lang ito mga litrato. Ito ay dokumentasyon ng isang buhay na itinago nila sa akin. Unang album, My Family. Family binuksan ko. Daan-daang litrato. May litrato ni Sofia na buntis. Nakahawak si Marco sa tiyan niya nakangiti ng abot tenga. Ang petsa 5 taon at kalahati na ang nakalilipas. Kinasal kami 7 taon na. Ibig sabihin 2 taon pa lang kaming mag-asawa, may nangyayari na sa kanila. Habang nagpapakahirap akong magtrabaho para sa pamilya namin, gumagawa sila ng sarili nilang pamilya. Sunod na litrato ospital, si Sofia bagong panganak. Payat maputla pero masaya. Karga ni Marco ang sanggol na si Leo. May caption na naka-edit sa litrato, "Welcome to the world, my junior." Napahawak ako sa bibig ko. Gusto kong sumuka. Naalala ko ang araw na yon. Ang paalam ni Marco, may emergency sa site sa Cavite. 3 araw siyang nawala. Ako pa ang nag-alala. Ako pa ang nagdasal na sana safe siya. Yun pala, nasa tabi siya ng best friend ko habang nanganganak ito sa anak niya. Ako ang naghatid ng pagkain kay Sofia pagka-uwi nila. Ako ang nag-alaga kay Leo noong nagkasakit siya. Ako ang ninang. Ninang. Ang sakit ng salitang yon ngayon. Isa itong insulto. Nag-scroll pa ako pababa. Video? Pinindot ko ang play. Kuha sa isang birthday party ni Leo. Yung 3rd birthday niya. Ako ang nag-organize ng party na yon. Ako ang bumili ng cake. Sa video wala ako. Nasa kusina siguro ako nag-aasikaso ng mga bisita. Nasa video si Marco at Sofia naghahalikan sa likod ng bahay. Mabilis lang. Nakaw na halik. Sabi ni Marco, "Happy birthday sa anak natin mahal." Sabi ni Sofia, "Thank you daddy. Tiis lang muna tayo ha, malapit na." Malapit na. Anong malapit na? Ang iwanan ako, ang mamatay ako. Hindi ko na kinaya ang mga litrato. Pumunta ako sa messages. Gusto kong malaman kung ano ang tingin nila sa akin. Kung may natitira pa bang respeto. Binasa ko ang thread nila ni Sofia. Marco, nakakapagod umuwi. Ang ingay ni Elara. Daming tanong. Sofia, hayaan mo na yan. Basta ang pera, wag mong kakalimutan ha. Enrollment na ni Leo. Marco, oo naman. Kukuha ako sa joint account namin. Sasabihin ko na lang na pambayad sa supplier. Joint account. Ang ipon namin para sa magiging anak sana namin. Ang ipon na unti-unting nauubos at akala ko ay dahil sa negosyo. Ginagamit pala niya para buhayin ang anak niya sa iba. Nagnanakaw siya sa akin para sa kanila. Nagpatuloy ako sa pagbabasa. Sofia, nakokonsensya ako minsan kay Mare. Ang bait niya sa atin. Marco, wag kang makonsensya. Siya naman ang may kasalanan kung bakit wala kaming anak. Baog siya, di ba?
Buti nga binigyan ko siya ng inaanak para may mapaglibangan. Baog. Ang salitang iyon ay tumarak sa dibdib ko. Wala kaming anak hindi dahil baog ako. Sabi ng doktor pareho kaming healthy. Stress lang daw. Pero para sabihin niya iyon. Para gawing katatawanan ang pinakamatinding sakit ng isang babae. Para sabihing si Leo ay libangan lang para sa akin. Hayop, demonyo, wala siyang kaluluwa. Binitawan ko ang cellphone. Napahagulgol ako. Isang iyak na galing sa kaibuturan ng bituka ko. Sumigaw ako ng walang boses. Ang sakit ay pisikal. Parang binabalatan ako ng buhay. Parang dinudurog ang bawat buto sa katawan ko. Tumakbo ako sa banyo at sumuka. Iniluwa ko ang lahat ng kinain ko. Iniluwa ko ang lahat ng pagmamahal na naramdaman ko para sa kanya. Habang nakaluhod ako sa harap ng inidoro, nanginginig, pawisan at luhaan. May nagbago. Tumingin ako sa salamin. Namumugto ang mata ko. Magulo ang buhok ko. Pero sa likod ng mga matang iyon, namatay na ang pag-asa. At nang mamatay ang pag-asa, ipinanganak ang puot. Tumayo ako, naghilamos. Bumalik ako sa kwarto at kinuha ulit ang cellphone. Hindi ko ito sisirain. Hindi ko ito itatapon. Ito ang sandata ko. Ito ang papatay sa kanila. Kumuha ako ng USB cable. Kinonekta ko ang cellphone sa laptop ko. Kinopya ko ang lahat. Lahat ng litrato. Lahat ng video. Ini-screenshot ko ang mga text messages. Gumawa ako ng folder na may pangalang proyekto. Nag-save ako ng copy sa Google Drive. Nag-save ako sa external hard drive. Nag-send ako ng copy sa email ni Kuya Andres. Pagkatapos ibinalik ko ang cellphone sa bag. Isinara ang zipper. Ibinalik sa ilalim ng mga magazine sa bodega. Binalik ko ang lahat sa dati na parang walang nangelam dahil hindi pa ito ang tamang oras. Gusto ko kapag ibinagsak ko ang bombang ito, wala na silang matatakbuhan. Gusto ko wasak na wasak sila. Bumalik ako sa sala at umupo. Tinitigan ko ang wedding picture namin sa dingding. Nakangiti kami doon. Kinuha ko ito at ibinaba. Tinitigan ko ang mukha ni Marco. Magpakasaya ka lang, bulong ko. Sulitin mo ang bawat oras ng kaligayahan mo kasama siya dahil bibilangin ko ang bawat segundo at kapag naningil ako, pati kaluluwa mo kukunin ko. Biglang tumunog ang cellphone ko. Si Sofia, nag-text, "Mare, nasa mall ako kasama si Leo. May nakita akong dress bagay sa'yo. Bilhin ko ba? Gift ko na sa'yo." Napangisi ako. Ang kapal ng mukha. Ginagamit niya ang pera ng asawa ko para bilhan ako ng regalo. Regalo para ano? Para pampalubag loob, para hindi ako maghinala. Nag-reply ako. "Salamat, Mare. Ikaw talaga napakabait mo." "Sige, bilhin mo. Excited na akong makita." Send. Ang dali na lang magsinungaling. Kung kaya nila, kaya ko rin. Mas magaling pa ako. Tinawagan ko si Kuya Andres. "Kuya, na-send ko na sa email mo." Nakita ko na Lara. Binubuksan ko pa lang. Narinig ko ang katahimikan sa kabilang linya. Tapos ang malalim na buntong hininga ng galit. Papatayin ko ang gagong yan, bulong ni Kuya. "Wag, Kuya. Masyadong madali ang kamatayan," sagot ko. Ang boses ko ay kalmado, malamig. Gusto kong maramdaman nila ang impyerno habang buhay pa sila. "Anong plano mo?" tanong niya. "Magkakaroon tayo ng dinner. Isang malaking dinner. Kailan? Sa birthday ni Nanay next month. Nandoon ang lahat. Ang pamilya niya, ang pamilya natin. At syempre, at sina Sofia." Lara, sigurado ka ba? Matagal pa yon. Kaya mo bang makisama sa kanila ng isang buwan? Kakayanin ko, Kuya. Dahil sa bawat araw na nakikita ko sila, lalong tumitibay ang loob ko. Sige, ako na ang bahala sa legal papers. Kakausapin ko ang boss ko. Hahandaan natin sila ng annulment case, psychological incapacity at concubinage. Salamat, Kuya. Basta mag-ingat ka, Lara.
Huwag kang magpapahalata. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala kay Marco. Binaba ko ang telepono. Maya-maya dumating si Marco. Amoy alak at pawis. Mahal, I'm home, sigaw niya. Lumabas ako ng kwarto na may pinaka-miss kong ngiti. Welcome home, mahal. Kamusta ang game? Lumapit siya at hinalikan ako. Amoy ko ang alak pero sa ilalim nito amoy ko ang pamilyar na pabango ni Sofia. Hindi siya nagbasketball. Nagkita sila. Dati masasaktan ako, ngayon natutuwa ako. Dahil bawat kasinungalingan ay dagdag na pako sa kabaong nila. Panalo kami, mahal. Ang ganda ng laro, kwento niya habang nagtatanggal ng sapatos. Mabuti naman. Ipinaghanda kita ng paborito mong kare-kare, sabi ko. Wow! The best ka talaga! Umupo kami sa hapagkainan. Pinanood ko siyang kumain. Pinanood ko ang taong sumira sa buhay ko. Kumain ka lang, Marco. Magpakabusog ka dahil malapit ka nang mawala ng lahat. Sa gabing iyon, habang natutulog siya nang mahimbing gising ako, hindi na ako umiiyak. Nagpaplano ako. Ang bawat detalye, ang bawat salita na sasabihin ko, ang lugar, ang oras, ang birthday ni nanay ay magiging isang di malilimutang selebrasyon. Hindi ng buhay, kundi ng kamatayan. Kamatayan ng kanilang mga kasinungalingan. At si Sofia, ang kapatid ko, sisiguraduhin kong wala nang matitira sa kanya. Wala nang kaibigan, wala nang dangal. Kinuha niya ang asawa ko. Kinuha niya ang tiwala ko. Kukunin ko ang mundo niya. Ito ang simula ng aking paghihiganti. Hindi ito madahas. Hindi ito maingay. Ito ay tahimik, matalino, at higit sa lahat, makatarungan. 1 buwan, 30 araw ng purong impyerno. Araw-araw gumigising ako sa tabi ng isang estranghero. Araw-araw nakikipagkwentuhan ako sa isang ahas. Pero natutunan ko ang sining ng pagbabalat kayo. Lara, ang ganda mo ngayon, ha? Blooming kabati ni Sofia nang dumaan siya sa bahay isang hapon. May dala siyang merienda. Banana Q. Paborito ko. Salamat, Mare. Ikaw din, sagot ko. Kinuha ko ang banana Q. Dati matutuwa ako sa simpleng gesture na ito. Ngayon iniisip ko kung nilagyan ba niya ito ng lason. Pero kinain ko pa rin. Kailangan kong maging convincing. Kamusta si Leo? Tanong ko. Ayun, makulit pa rin. Hinahanap nga si Tito Marco niya, sagot niya sabay tawa ng mahina. Tinitigan ko siya. Wala man lang bahid ng hiya. Paano niya nagagawang banggitin ang pangalan ng asawa ko nang ganoon kadali sa harap ko? Sabihin mo kay Leo dadalaw kami minsan. Busi lang si Tito Marco niya sa trabaho, sabi ko. Oo nga eh. Sabi nga ni Marco ang dami daw nilang project ngayon. Sabi nga ni Marco, ibig sabihin nag-uusap sila. Palagi. Oo nga eh. Gabing-gabi na ngang umuuwi, dagdag ko. Kawawa naman ang asawa mo. Pagluto mo ng masarap para ganahan payo niya. Payo ng kabit sa asawa. Nakakatawa. Oo naman. Alam mo naman ako spoiled sa akin. Yan, sagot ko. Nagpatuloy ang aming usapan tungkol sa presyo ng bilihin, tungkol sa kapitbahay, tungkol sa school. Normal na usapan ng magkaibigan. Pero sa isip ko, sinasaksak ko na siya ng paulit-ulit. Dumating ang araw ng sweldo. Nakita ko sa online banking app na may na-withdraw na malaking halaga sa joint account namin. 20,000. Tinanong ko si Marco pag uwi niya. Mahal, nag-withdraw ka ba? Para saan? Hindi siya tumingin sa akin. Oo, kasi nasiraan yung truck sa site. Kailangan ng pambili ng pyesa agad. Babayaran din naman ng kumpanya yan. Ganun ba? Sige. Alam ko kung saan napunta ang pera. Enrollment ni Leo. Private school. Mahal ang tuition. Ang anak ko sana ang mag-aaral doon. Pero dahil sa kanya ang pera namin ang bumubuhay sa anak niya sa iba,
Kinuha ko ang resibo ng withdrawal na iniwan niya sa bulsa ng pantalon niya. Tinago ko sa folder. Ebidensya, 45. Lumapit ako kay Kuya Andres para sa next step. Kailangan ko ng DNA. Lara, paano mo makukuha, tanong ni Kuya? May sleepover si Leo sa bahay bukas. Iiwan siya ni Sofia dahil may racket daw siya out of town, sabi ko. Racket? O baka kasama si Marco? May seminar si Marco sa Batangas bukas. 3 days. Nagkatinginan kami ni Kuya. So magkikita sila sa Batangas, conclusion ni Kuya. Hayaan mo sila. Mas maganda yon. Mas makakagalaw ako. Biyernes ng gabi. Inihatid ni Sofia si Leo sa bahay. Mare, thank you talaga ha. Wala kasi akong mapag-iwanan, sabi ni Sofia nagmamadali. Okay lang. Miss ko na rin naman ang inaanak ko, sabi ko. Hinalikan niya si Leo. Be good kay Ninang ha. Yes, mommy, sagot ng bata. Umalis si Sofia. Nakita kong sumakay siya sa Grab. Pero alam ko hindi sa racket ang punta niya. Pupunta siya sa Batangas, sa resort kung saan nagsiseminar si Marco. Dahil nakita ko sa email ni Marco, ang booking confirmation, 1 kwarto lang, king size bed, naiwan kami ni Leo. Tinitigan ko ang bata, 5 taong gulang, inosente, kamukhang-kamukha ni Marco. Dati natutuwa ako sa kanya. Ngayon nakikita ko sa kanya ang kasalanan ng mga magulang niya. Pero pinigilan ko ang sarili kong magalit sa bata. Wala siyang alam. Biktima rin siya. Ninang, gutom na ako, sabi ni Leo. Tara, kain tayo ng spaghetti, yaya ko. Habang kumakain siya, kumuha ako ng baso ng tubig. Leo, inom ka ng tubig. Uminom siya. Pagkatapos kinuha ko ang baso. Huwag mong huhugasan yan ha. Akin na, sabi ko sa katulong namin. Kinuha ko ang baso at dinala sa kwarto. Gamit ang cotton swab, kumuha ako ng sample ng laway sa gilid ng baso. Inilagay ko sa sterile container na binigay ni Kuya. Pagkatapos, pumunta ako sa banyo namin ni Marco. Kinuha ko ang kanyang toothbrush. Yung luma na hindi na niya masyadong ginagamit pero nandoon pa rin. Kumuha rin ako ng ilang hibla ng buhok niya sa suklay. Inilagay ko lahat sa ziplock bag. Kinabukasan, ibinigay ko kay Kuya Andres ang mga sample. Mabilis lang to, Lara. May kakilala ako sa lab. Rush natin, sabi niya. Salamat, Kuya. Magkano, wag mo nang isipin yon. Ako na bahala. Niyakap ko si Kuya. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Kapatid kita. Walang pwedeng manloko sa'yo. Habang naghihintay ng resulta, patuloy ang buhay. Bumalik si Marco at Sofia mula sa kanilang seminar at racket. Pareho silang mukhang fresh at masaya. May pasalubong pa si Marco na keychains at t-shirt. Grabe, nakakapagod ang seminar, reklamo ni Marco habang minamasahe ko ang likod niya. Oo nga eh. Pero at least marami kang natutunan, sabi ko. Marami kang natutunan sa kama, bulong ng isip ko. Dumating ang resulta ng DNA test. 1 linggo bago ang birthday ni Nanay. Nagkita kami ni Kuya sa isang coffee shop malayo sa amin. Inabot niya sa akin ang isang brown envelope. Buksan mo, sabi niya. Nanginginig ang kamay kong binuksan ito. Isang papel. Maraming numero at terms na hindi ko maintindihan. Pero sa baba may nakasulat na malinaw, probability of paternity 99.9%, napapikit ako. Kahit alam ko na kahit handa na ako. Ang makita ito sa papel ay parang suntok sa sikmura. Kumpirmado. Walang duda. Anak ni Marco si Leo. Anak ng best friend ko at ng asawa ko. Okay ka lang, tanong ni Kuya. Tumango ako. Tinupi ko ang papel at ibinalik sa envelope. Okay na ako, Kuya. Ito na lang ang kulang. Anong plano sa birthday ni Nanay? Simple lang. Iimbitahan ko silang lahat. Isang masayang dinner. At doon ko ibibigay ang regalo ko. Anong regalo? Itinaas ko ang envelope. Ito. Umuwi ako na may dalang bomba. Tinago ko ito kasama ng iba pang ebidensya. Nakahanda na ang lahat. Ang projector,
ang slideshow, ang mga printed copies ng mga text messages, ang DNA result. Nakausap ko na rin ang restaurant. Nag-rent ako ng private function room. Sabi ko surprise party para sa nanay ko. Pero ang totoo, surprise execution para sa kasal ko. Gabi bago ang birthday ni nanay, hindi ako makatulog. Nakatitig ako sa kisame. Bukas magbabago ang lahat. Bukas mawawalan ako ng asawa. Mawawalan ako ng best friend. Mawawalan ako ng inaanak. Pero magkakaroon ako ng isang bagay na matagal nang nawala sa akin, ang aking dignidad. Tumingin ako kay Marco na natutulog. Humilik pa siya ng mahina. Hinaplos ko ang pisngi niya. Paalam Marco, bulong ko. Salamat sa 7 taon. Salamat sa sakit. Salamat sa aral. Bukas makikilala mo ang bagong Elara. At sigurado ako, hinding-hindi mo siya malilimutan. Kinabukasan, araw ng paghuhukom. Sabado ng gabi. Suot ko ang isang pulang dress. Kulay ng dugo, kulay ng tapang, kulay ng pag-ibig na naging puot. Nag-make-up ako ng maayos. Tinago ko ang mga eye bags. Tinago ko ang lungkot. Ang nakikita sa salamin ay isang babaeng handa ng pumatay sa matalinghagang paraan. Wow, ganda naman ang misis ko, bati ni Marco, habang nagbibihis. Siyempre, special day ngayon, sagot ko. Excited na ako. Siguradong masaya si nanay, sabi niya. Oo Marco, siguradong masaya siya. At sigurado akong magugulat kayong lahat. Nginitian ko siya. Isang ngiting puno ng lihim. Isang ngiting nagsasabing, humanda ka. Pumunta kami sa restaurant. Dumating na ang mga bisita. Ang pamilya ko. Ang pamilya ni Marco. At syempre si Sofia at Leo. Nakaupo sila sa isang table nagtatawanan. Ang pamilya ng kabit at ang pamilya ng asawa nagsasama sa iisang mesa. Nakakasuka. Happy birthday nanay, bati ko sabay halik sa pisngi ng ina ko. Salamat anak. Ang ganda ng preparation mo, sabi ni nanay. Para sa iyo to, nay. At para sa katotohanan, bulong ko. Ha? Ano yon anak? Wala po, nay. Kain na po tayo. Nagsimula ang dinner. Masarap ang pagkain. Masaya ang kwentuhan. Si Marco nagbibida ng mga accomplishments niya sa trabaho. Si Sofia nagkukuwento tungkol sa kagalingan ni Leo sa school. Lahat sila bilib na bilib. Lahat sila walang kaalam-alam. Habang pinapanood ko sila, naramdaman ko ang pag-akyat ng adrenaline sa katawan ko. Ito na. Oras na. Tumayo ako at pumunta sa harap sa may microphone. Kumatok ako sa baso gamit ang kutsara. Ting, ting, ting. Tumahimik ang lahat. Lahat ng mata ay nakatuon sa akin. Magandang gabi po sa inyong lahat, panimula ko. Ang boses ko ay matatag, walang inig. Salamat sa pagpunta sa kaarawan ng aking nanay. Nay, mahal na mahal kita. Nagpalakpakan sila. Pero ngayong gabi, hindi lang birthday ni nanay ang sineselebrate natin. Tumingin ako kay Marco. Ngumiti siya, nagtataka. Tumingin ako kay Sofia. Nakakunot ang noo niya, parang kinakabahan. Ngayong gabi pagpapatuloy ko, gusto ko ring i-celebrate ang katapatan, ang pamilya, at ang mga bagong simula. May inihanda akong munting video presentation para balikan natin ang mga alaala. Senyales yon sa staff ng restaurant. Pinatay nila ang mga ilaw. Bumukas ang projector screen. Nagsimula ang video. Music through the years. Mga litrato namin ni Marco noong kasal. Mga litrato naming kasama ang pamilya. Reaksyon ng mga bisita. Napangiti si Marco, humawak sa kamay ko. Hinayaan ko siya. Ito ang huling hawak niya. Biglang nagbago ang musika. Naging mabagal. Nakakatakot. Nag-glitch ang screen. At lumabas ang unang litrato mula sa My Family album. Si Marco at Sofia magkayakap sa ospital. May hawak na sanggol.
Ang caption, "Welcome to the world, my junior." Natahimik ang buong kwarto. Isang katahimikan na mas malalim pa sa libingan. Binitawan ni Marco ang kamay ko na parang napaso. Napatayo si Sofia. "Ano to?" sigaw ni Marco. "Patayin nyo yan, pero hindi pinatay ng staff. Dahil binayaran ko sila ng malaki para ituloy ang palabas." Nagpatuloy ang slideshow, mga screenshots ng text messages, ang baog comment, ang pera conversation, ang video ng halikan sa birthday party. Naririnig sa speakers ang boses nila, "Happy birthday sa anak natin mahal." Ang mga bisita ay nagbubulungan. Si Nanay Rosa ay napahawak sa dibdib. Ang mga magulang ni Marco ay namumutla sa hiya. Si Sofia ay umiiyak. Yakap si Leo na naguguluhan. Si Marco ay nakatayo, nanginginig sa galit at takot. "Elara, itigil mo to!" sigaw niya, akmang lalapit sa akin. Humarang si Kuya Andres at dalawa pang pinsan ko. Subukan mong lumapit banta ni Kuya. Natapos ang video. Bumukas ang ilaw. Nakatayo ako sa gitna, hawak ang mic. Walang luha sa mata ko. Tanging apoy. "Nagustuhan niyo ba ang presentation?" tanong ko. Ang lamig ng boses ko. "Marco, Sofia, 7 taon. 7 taon niyo kong ginagago. Best friend kita, Sofia. Kapatid. Asawa kita, Marco. Buhay ko." Lumapit ako sa mesa nila. Kinuha ko ang brown envelope at inihagi sa harap nila. Bumagsak ito sa plato ng lechon. Ayan ang regalo ko. DNA test result. 99.9%. Congratulations, Marco. Daddy ka na, officially. Tumingin ako sa mga magulang ni Marco. "Tito, tita, pasensya na po kung dito ko pa to ginawa. Pero gusto kong makita nyo kung anong klaseng anak ang pinalaki nyo." Tumingin ako sa nanay ko. "Nay, sorry kung nasira ang birthday mo. Pero ito ang pinakamagandang regalo na maibibigay ko sa sarili ko, ang kalayaan." Humarap ako ulit kay Marco. "Aalis na ako. Ang mga gamit ko nakuha ko na kanina habang nasa banyo ka. Ang bahay, sayo na. Tutal, dyan naman kayo gumagawa ng milagro. Magkita na lang tayo sa korte. At huwag kang mag-alala, Marco. Sisiguraduhin kong wala kang makukuha kahit isang sentimo." Tumalikod ako at naglakad palabas. Narinig ko ang iyak ni Sofia. "Elara, pakinggan mo ako." Narinig ko ang sigaw ng nanay ni Marco. Sinampal niya ang anak niya. Narinig ko ang kaguluhan. Pero hindi ako lumingon. Naglakad ako palabas ng restaurant, palabas ng buhay nila. Ang hangin sa labas ay malamig. Huminga ako ng malalim. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakakahinga na ako ng maluwag. Ang gabi ng birthday ni nanay ay naging headline sa aming maliit na komunidad. Ang party ng pagbubunyag. Kumalat ang kwento na parang apoy sa talahiban. Sa palengke, sa simbahan, sa mga grupo sa Facebook, lahat ay pinag-uusapan ang ginawa ko. May mga nagsabing, masyado akong marahas. May mga nagsabing tama lang ang ginawa ko. Pero wala akong pakialam sa sasabihin nila. Ang mahalaga, malaya na ako. Pagkatapos ng gabing iyon, tumira muna ako sa bahay nila nanay. Si Kuya Andres ang nag-asikaso ng lahat. Isinampa namin ang kasong annulment at psychological incapacity. Kasama na rin ang kasong concubinage laban kay Marco at Sofia. Ang ebidensya ay napakatibay. Ang video, ang mga messages, ang DNA test, walang makakalusot. Balita ko nagkagulo sa pamilya ni Marco. Ang tatay niya na isang respetadong diakono sa simbahan ay nagkaroon ng mild heart attack dahil sa hiya. Ang nanay niya ay hindi na lumalabas ng bahay. Si Marco sinibak siya sa trabaho. Ang kumpanya niya ay may strict policy sa moral conduct at ang video na kumalat salamat sa isang concerned citizen na nag-upload, hindi ako promise baka pinsan ko ay nakarating sa management. Nawalan siya ng lisensya, nawalan ng trabaho, nawalan ng dangal.
Si Sofia naman pinalaya sa inuupahan niyang apartment. Ang landlady niya ay kaibigan ng tiyahin ko. Nang malaman ang ginawa niya sa akin, pinaalis siya agad-agad. Wala siyang mapuntahan. Wala siyang trabaho dahil ang mga clients niya sa online writing ay nagsialisan matapos kong i-expose ang plagiarism niya sa social media, isa pang maliit na ganti. Ngayon nakatira sila ni Leo sa isang maliit na kwarto sa squatters area. Ang dating donya na umaasa sa pera ng asawa ko ngayon ay namumulot ng barya, pero hindi ako nagdiwang. Hindi ako tumawa habang nakikita silang naghihirap. Dahil sa totoo lang, may kirot pa rin. Sa bawat balita ng pagbagsak nila, naaalala ko ang pagbagsak ng pamilya ko, si Leo. Ang batang walang muwang. Siya ang pinakakawawa sa lahat. Minsan gusto ko siyang puntahan. Gusto ko siyang yakapin. Pero alam kong hindi pwede. Kailangan kong putulin ang lahat ng ugnayan para sa ikagagaling ko. Isang araw, habang nag-aayos ako ng mga papeles sa sala ni nanay, may kumatok. Si Marco. Payat. Mukhang hindi natutulog. Amoy alak. Elara tawag niya sa gate. Lumabas si Kuya Andres. Anong ginagawa mo dito? May restraining order kami. Gusto ko lang makausap ang asawa ko. Please, Andres. Wala kang asawa dito, sagot ni Kuya. Lumabas ako. Gusto kong makita kung anong itsura ng isang wasak na lalaki. Elara, sigaw niya nang makita ako. Lumuhod siya sa semento. Patawarin mo ako. Nagkamali ako. Mahal kita, Elara. Ikaw lang. Tinitigan ko siya. Wala na akong naramdamang pagmamahal. Wala na ring galit. Awa na lang. Awa sa isang taong sinayang ang lahat ng meron siya para sa panandali ang aliw. Umuwi ka na, Marco, sabi ko. Ang boses ko ay kalmado. Wala na tayong pag-uusapan. Nasa korte na ang lahat. Elara, please, babawi ako. Hihiwalayan ko si Sofia. Hindi ko siya mahal. Ikaw ang mahal ko. Napailing ako. Huli na ang lahat, Marco. At huwag mong sasabihing hihiwalayan mo si Sofia. Nanay siya ng anak mo. Panindigan mo ang ginawa mo. Pero Elara, Andres, tumawag ka ng pulis, utos ko kay Kuya. Nang marinig ang salitang pulis, tumayo si Marco. Tumingin siya sa akin ng masama. Ang sama mo, sinira mo ang buhay ko. Hindi ako ang sumira sa buhay mo, Marco, sagot ko. Ikaw. Ikaw ang sumira sa sarili mo noong araw na pinili mo magtaksil. Umalis siya na sumisigaw at nagmumura. Pumasok ako sa loob. Niyakap ako ni nanay. Ang tapang mo na anak. Kailangan, Nay. Kung hindi ako magiging matapang, sino ang magtatanggol sa akin? Lumipas ang mga buwan. Natapos ang kaso. Granted ang annulment. Nakuha ko ang kalayaan ko. Wala akong hininging alimony. Ang gusto ko lang ay ang apelyido ko. Bumalik ako sa pagiging Elara Santos. Hindi na Elara Santos Mendoza. Ang gaan sa pakiramdam, nag-resign ako sa school na pinagtuturuan ko. Masyadong maraming alaala doon. Lumipat ako sa probinsya sa isang bayan sa tabi ng dagat. Doon walang nakakakilala sa akin. Doon nagsimula ako ulit, nagtayo ako ng isang maliit na tutorial center para sa mga batang mangingisda. Simple lang ang buhay. Gigising sa umaga magkakape habang pinapanood ang dagat. Magtuturo sa hapon. Magbabasa ng libro sa gabi. Minsan, naiisip ko pa rin sila. Nabalitaan ko mula kay Kuya Andres na nakulong si Marco ng ilang buwan dahil sa hindi pagbibigay ng child support kay Sofia. Nag-away daw sila sa harap ng barangay hall. Nagsasakitan. Nagsisisiyan. Ang great love na ipinagpalit nila sa akin ay naging isang bangungot. Si Leo ay kinuha ng DSWD dahil napabayaan ni Sofia. Nang malaman ko yon, umiyak ako. Si Leo, ang inaanak ko. Tinawagan ko si Kuya. Kuya, anong pwedeng gawin para kay Leo, Elara? Wag mong sabihing, hindi ko siya aampunin, Kuya. Alam kong hindi ko kaya yon.
Pero gusto kong tumulong, anonymous donor, para sa pag-aaral niya. Sigurado ka ba? Oo, wala siyang kasalanan. At ayokong lumaki siyang tulad ng tatay niya. Nagpadala ako ng tulong. Hindi nila alam na galing sa akin. Para sa akin, ito ang huling act of love ko para sa batang minahal ko na parang tunay na anak. Isang pagtatapos. Isang pagsasara. Isang hapon habang naglalakad ako sa dalampasigan, may nakita akong isang lalaki, nakaupo sa buhangin na nagpipinta. Lumapit ako. Ang painting niya ay ang dagat pero kulay pula at kahelang langit. Ang ganda, sabi ko. Tumingala siya. Isang mukhang maaliwalas. Mga matang mababait. Salamat, sagot niya. Miguel nga pala. Lara, pakilala ko. Bago ka dito, tanong niya. Oo. Naghahanap ng kapayapaan. Ngumiti siya. Nasa tamang lugar ka. Ang dagat ay magaling maghilom ng sugat. Nagkwentuhan kami. Nalaman kong biyudo siya. Namatay ang asawa niya sa sakit 3 taon na ang nakararaan. Pareho kaming may pilat. Pareho kaming may nakaraan. Pero hindi kami nagmadali. Naging magkaibigan kami. Naglalakad tuwing hapon. Nagkakape tuwing linggo. Walang pressure. Walang pangako. Isang simpleng samahan na binuo sa respeto at pag-unawa. Hindi ko alam kung magmamahal pa ako ulit. Pero sa ngayon, sapat na ito. Sapat na ang alam kong kaya kong tumayo sa sarili kong mga paa. Sapat na ang alam kong buo ako kahit walang lalaki sa tabi ko. Sa huling gabi ng kwentong ito, nakaupo ako sa veranda ng aking maliit na bahay. Hawak ko ang isang tasa ng tsaa. Ang hangin ay malamig, pero hindi na ito nanunusok. Tumingin ako sa langit. 7 ang bituin na nakikita ko. 7. Dati numero ito ng sakit. 7 taon na nasayang. Ngayon numero ito ng pag-asa. 7 araw sa isang linggo na may pagkakataon akong maging masaya. Kinuha ko ang cellphone ko. Binuksan ko ang gallery. Wala na ang mga litrato ni Marco. Wala na ang mga ebidensya. Ang laman nito ay mga litrato ng dagat ng mga estudyante ko na mga bulaklak sa hardin ko. At isang selfie ko. Nakangiti. Isang tunay na ngiti. Isang ngiting abot sa mata. Ang paghihiganti ay matamis, sabi nila. Pero ang pagpapatawad sa sarili ay mas matamis. Hindi ko pinatawad si Marco at Sofia dahil deserve nila. Pinatawad ko sila sa isip ko lang, hindi sa harap nila. Dahil deserve ko ang kapayapaan. Ayokong bitbitin ang bigat ng galit habang buhay. Ibinaba ko na ang bagahe. Naglalakbay na ako ng magaan. Lara, tawag ni Miguel mula sa gate. May dala siyang basket ng mangga. Para sa'yo. Matamis yan, sabi niya. Lumabas ako at binuksan ang gate. Salamat, Miguel. Gusto mong maglakad sa dalampasigan. Maganda ang sunset ngayon. Tumingin ako sa kanya. Tumingin ako sa dagat. Sige, sagot ko. Naglakad kami ng sabay. Hindi magkahawak kamay, kundi magkatabi lang. 2 taong naghilom. 2 taong nagpapatuloy. Ang bawat sugat ay nagiiwan ng pilat. At ang bawat pilat ay isang paalala. Paalala na minsan nagmahal ako ng buo na sakta ng todo at bumangon hindi para sa paghihiganti kundi para sa sarili ko. Ang pilat ng kahapon ay naging lakas na ngayon at sa wakas, ako ay malaya.